Magandang umaga, klase! Kumain ba kayo ng inyong almusal ngayong araw? Mabuti naman kung ganon. Dahil alam ba ninyo, kapag may laman ang inyong sikmura, ay may laman din ang inyong utak. At yan ang gagamitin ninyo sa ating talakayan ngayong araw. Bago kayo umupo, isaayos muna ninyo ang inyong mga silya at pulutin ang mga kalat na makikita sa inyong paligid. Ilagay muna ito sa inyong mga bag at itapon na lamang pagkatapos ng ating klase. Ginoong Ligaspi, dahil ikaw ang inatasan kong magtala ng liban, tignan mo nga kung may lumiban ba sa araw na ito. May lumiban ba sa araw na ito, Ginoong Ligaspi? Mabuti naman kung ganon. Talagang interesado kayong lahat na matuto sa ating talakayan ngayong araw. Ngayon, may hawak akong pangkat na mga salita na ating tinalakay noong nakaraang aralin. Basahin ninyo ng malakas at malinaw. Handa na ba kayo, klase? Pangalan, tao, bagay, hayop, lugar, pangyayari. Magaling! Ngayon, sino sa inyo ang mga paglalagom ng mga salitang ito batay sa ating pinag-aralan kahapon? Sagutin mo, Binibining Roxine. Mahusay! Bigyan natin ng 5 bagsak si Binibining Roxine sapagkat nakinig talaga siya sa ating talakayan kahapon. Klase, bumuo kayo ng 2 pangkat. Ang mga nasa unang pangkat ay pumunta dito sa gawing kanan at ang mga nasa ikalawang pangkat naman ay dito naman kayo sa gawing kaliwa. Bawat pangkat ay magtakda ng tig-isang representante upang silang magsasabi ng inyong mga kasagutan. May mga larawan akong nakadikit sa pisara at may mga letrang nakarambol. Pagkatapos ay babasahin ko ang mga katanungan. Paunahan ang 2 pangkat sa pagbuo ng mga letra upang magsilbi itong kasagutan. Tandaan, representante lamang ang maaaring magsabi ng sagot upang maiwasan natin ang kaguluhan. Ang pangkat na mas marami at mas may tamang naisagot ay sila ang panalo. Handa na ba kayo? Pero bago ang lahat, sino muna ang representante ng unang pangkat? At sino naman ang representante ng ikalawang pangkat? Magaling! Ngayon, atin nang sisimulan ang mga katanungan. Unang katanungan. Ano ang tawag sa anak ng nanay mo? Ikalawang katanungan. Saan pumupunta si Maria upang manalangin? Binibining Castro? Tama, mahusay. Ang tamang sagot ay sa simba. Ikatlong katanungan, ano ang tawag sa hayop na makamandag kung ito'y manuklaw at ito'y walang mga paa? Binibining Castro? Mahusay, napakagaling. Ang tamang sagot ay ahas. Ika-4 na katanungan, sino ang pang-16 na Pangulo ng Pilipinas? Ginoong Sungkuan? Tama! Si Rodrigo Duterte. Si Pangulong Rodrigo Duterte ang pang-16 na Pangulo ng Pilipinas. Napakahusay rin ang ikalawang pangkat. Ngayon, ang bawat pangkat ay may pantay na puntos. Sa ating ika-5 katanungan, kung sino ang makakasagot ng tama, ay silang panalo. Ang ika-5 katanungan ay,
Ano ang tawag sa sagradong aklat ng mga Muslim? Ginoong Sungkuan? Tama, ang mahusay. Ang tawag sa sagradong aklat ng mga Muslim ay Quran. Ang nagwagi ay ang ikalawang pangkat sapagkat sila ay nakakuha ng 3 puntos kumpara sa unang pangkat na nakakuha lamang ng 2 puntos. Kaya ang resulta ay ang ikalawang pangkat ang panalo. Ngayon, bigyan natin ng 5 bagsak ang ikalawang pangkat. Klase, basahin ninyo ng sabay-sabay ang inyong mga kasagutan. Sa mga salitang inyong binasa, ito ay mga halimbawa o kabilang sa saang bahagi ng pananalita. Sino ang may ideya? Sige, sagutin mo, Ginoong Manansala. Tama, magaling. Ang ating tatalakayin ngayon ay kabilang sa pangalan. At ang ating tatalakayin pa rin ngayon ay patungkol sa pangalan. Klase, ang ating paksang tatalakayin ngayon ay ang uring pansimantika ng pangalan. At ito ay nasa unang batayan o sa diwang panlahat. Ito ay ang pangalang pantangi at pangalang pambalana. Klase, may 2 uri ng pangalan. Batay sa uring pansimantika at ayon naman sa unang batayan o diwang panlahat. Ang unang uri ng pangalan ay ang pangalang pantangi. Ang pangalang pantangi ay tumutukoy sa tiyak na ngalan ng tao, bagay, hayop, pook, at pangyayari. Ilan sa halimbawa ng pangalang pantangi ay ang pangalang Rodrigo Duterte at Quran. Kung inyong mapapansin, klase, ang pangalang Rodrigo Duterte ay tumutukoy sa tiyak na ngalan ng Pangulo ng Pilipinas. Siya ang pang-16 na Pangulo ng Pilipinas, si Rodrigo Duterte. At ang pangalang Quran naman ay tumutukoy sa sagradong aklat ng mga Muslim. Klase, ano pa ang inyong mapapansin sa ating mga halimbawa? Tama, magaling. Klase, laging tandaan, ang pangalang pantangi ay tumutukoy sa tiyak na ngalan ng tao, bagay, hayop, pook, at pangyayari. At ito ay palaging nagsisimula sa malaking titik. Maliwanag ba, klase? Ngayon, magbigay kayo ng halimbawa ng mga pangalang pantangi. Sige, sagutin mo, Binibining Magdalena. Gamitin mo naman ito sa pangungusap, Ginoong Legazpi. Napakahusay, magaling. Dumako naman tayo sa ikalawang uri, pansimantika ng pangalan, ayon sa unang batayan at diwang panlahat nito, ang pangalang pambalana. Ang pangalang pambalana ay tumutukoy sa pangkalahatang ngalan ng tao, bagay, hayop, pook, at pangyayari. Ito ay karaniwang nagsisimula sa maliit na titik, maliban na lamang kung ito ay makikita sa unahan ng pangungusap. Narito ang mga halimbawa ng pangalang pambalana. Una ay ang kapatid, simbahan, at ahas. Klase, magbigay kayo ng pangalang pambalana at gamitin ito sa pangungusap. Sige, Binibining Mendoza. Napakahusay, Binibining Mendoza. Klase, tandaan, ang pangalang pambalana ay tumutukoy sa pangkalahatang ngalan ng tao,
bagay, hayop, pook, at pangyayari. Kadalasan itong sinusulat sa maliit na titik. Maliban na lamang kung ito ay nasa unahan ng pangungusap. Ngayon, kung nakinig talaga kayo sa ating tinalakay, ano ang ating pinag-aralan? Sige, sagutin mo, Ginoong Marcos. Mahusay, Ginoong Marcos. Ngayon, ano naman ang pangalang Pantani? Sagutin mo naman, Binibining Romualdez. Napakagaling. Ano naman ang pangalang Pambalana? Sagutin mo, Ginoong Aquino. Mahusay, Ginoong Aquino. Bigyan ninyo ng 5 bagsak ang inyong mga sarili sapagkat talagang nakinig kayo sa aralin natin ngayong araw. Mahusay, Tayo ngayon ay magkakaroon ng pagsasanay. Basahin ninyo ng sabay-sabay ang panuto. Punan lamang ang bawat patlang ng ating talata ng tamang pangalan at itama ang bawat salita na inyong makikita sa loob ng kahon. Sagutin mo, Ginoong Cristobal, ang unang pangungusap. Si Binibining Victorina naman ang sasagot sa ikalawang pangungusap at si Ginoong Marcoleta naman ang sasagot sa ikatlong pangungusap at sa pang-4 ay si Ginoong Dato at sa pang-5 ay si Binibining Cuevas. Bigyan ninyo ng 5 bagsak ang inyong mga sarili sapagkat napakahusay ninyong sumagot sa aking pagsasanay na ibinigay sa inyo. Klase, ayon sa talatang inyong binasa at sinagutan, mayroon ba kayong kakilala tulad ni Canor? Maaari ba kayong magbigay ng isang sitwasyon o pangyayari na nagpapakita ng kahirapan sa buhay? Klase, mayroon ba dito na dumaranas ng paghihirap sa buhay? Ngayon, nais kong isalaysay ninyo ang ginawang tulong ng mga taong tumulong sa inyo. Sige, sagutin mo, Ginoong Pacquiao. Ginoong Pacquiao, bilang apo, ano naman ang iyong naging sukli sa iyong lola bilang pagtulong niya sa inyo at sa iyong pamilya? Napakahusay at napakabuti mo, Ginoong Pacquiao. Ipagpatuloy mo lamang yan at kabutihan din ang balik nito sa iyo. Klase, tandaan natin ang pagtanaw ng utang na loob ay isang magandang halimbawa ng kabutihan para sa ating kapwa upang sa gayon ay magkaroon tayo ng masagana at maayos na pamumuhay. Maliwanag. Ngayon naman ay magkakaroon tayo ng pagsusulit. Basahin ninyo ng sabay-sabay ang panuto. Kumuha kayo ng isang kalahating bahagi ng papel at bibigyan ko lamang kayo ng 10 minuto upang sagutan ang ating pagsusulit. Tapos na ang 10 minuto. Ngayon, ipasa na ninyo sa harapan ang inyong mga papel. At para naman sa inyong takdang aralin, sa inyong aklat na may pamagat na Filipino 10, sa eksaktong pahina nito na 13 hanggang 14, sagutin ninyo ang mga Ginoong Pedro. Maaari mo bang basahin ang inyong takdang aralin? Klase, inaasahan ko na ang lahat ay makakagawa ng inyong takdang aralin. Paalam na muna sa ngayon, klase.